Online store or physical store? Ikaw ba yung tao ngayon na gusto makapag-umpisa ng isang maliit na negosyo pero nahihirapan kang magdesisyon kung physical store ba o online store ang uumpisahan mo? Tapusin mo ang video na to para makatulong sa pagdidesisyon mo. Sa mga hindi nga pala nakakakilala pa sa akin, ako si Ruben de la Vega, isang negosyante. Maikwento ko lang nung first business namin, nung nagtayo kami ng Tapsihan, may physical store to, Luge. Second business, yung gym business, siyempre, hindi mo naman pwedeng ilagay ito sa online store dahil kailangan mo ng physical activity dito. So, may physical store to, lugi ulit. Yung third business, yung dishwashing liquid na business namin, bali naging distributor kami nito sa lugar namin. Ito naman, ibinenta namin through online. So, online store ang ginawa namin dito. So, kahit online ang ginawa namin dito, nalugi pa din. Hanggang sa dumating ako sa punto na to, na na-experience ko na maglagay ng physical store at online store. Kaya share ko sa inyo, sa pagsisimula ng negosyo, physical store ba o online store? O ito, sabihin ko na, walang mali kung physical store ang unahin mo or online store ang unahin mo. Ang masasuggest ko lang para sa mga taong gustong makapagsimula, magkaroon ng sarili nilang negosyo, mas ang dapat natin piliin ay ang online store. Bakit online store? Kasi sa online store, anytime kaya nating magsimula. Tsaka ang advantage ng online store ay free of expenses ang online store. Kasi pag nagtayo tayo kagad ng physical store, may mga expenses to. Unang-una, yung rent expense. Pangalawa, electrical expense. Pangatlo, tubig. Pangapat, kung maglalagay tayo ng wifi. At panglima, yearly tong binabayaran yung ating permits. Kung kukumputin natin ito sa loob ng isang buong taon, napakalaking expenses nito. At meron pa pala, pag inuna natin ng physical store, meron tayong tinatawag na renovation cost. Siyempre, pag nag-rent tayo ng pwesto, hindi naman kagad full package yun na okay na kagad eh. Marami pa tayong renovation na gagawin doon. Unang-una, syempre, pintura, tapos kung butas-butas pa yung mga pader nun, kung may mga tulo, tapos sa renovation kasama na din yung sahig, kung tatiles ba, kung lalagyan ng aircon, kung lalagyan ng glass and aluminum, at marami pang renovation ng nakaabang pag nagtayo tayo ng physical store. At meron pa pala, pag nagtayo tayo ng physical store, maglalagay tayo syempre ng mga gamit. Ano-ano yung mga gamit na to? For example, electric fan, o kaya aircon, o kaya lamesa, upuan, estante, at marami pang bagay na pwede nating maisip na ilalagay natin sa physical store para lamang maumpisahan yung negosyo natin. Kaya mahirap at magastos talaga pag-umpisa ng negosyo, lalo't lalagyan kagad natin to ng physical store. At ang nakakatakot pa doon, kung first time nating magne-negosyo, ganun kagad ang gagawin natin. Alam nyo naman na magtatry pa lang naman tayo. So kung ganun kagad kalaking pera yung ilalabas natin, napakahirap kung malugi kagad tayo. Ang dami kagad na mawawalang pera sa atin. Pero kung uumpisahan natin ang naisip nating business idea, mapa-product man yan o service sa online, walang ka-expenses na mangyayari. At bukod dito, ang maganda dito, matetesting pa natin kung magiging okay yung product o service na ibebenta natin. Pero hindi dahil ang dami kong sinabi na pangit tungkol sa pagtatayo ng physical store, hindi ko rin naman sinasabi na huwag tayo mag-physical store. Meron tamang oras sa pagtatayo ng physical store. At yun yung pag nahanap na natin, yung seseryosohin natin, produkto at serbisyo. At pag meron tayong produkto at serbisyong napa-okay sa online, panigurado, bubuhos na ang pera sa atin. Pagkakaroon na tayo ng enough na pera para magamit sa pagpapatayo ng physical store at para panggastos doon sa mga bagay na nasabi ko kanina. O di ba mas okay yon kasi mas safe yung ganong move na gagawin natin na mag-umpisa muna magbenta sa online. Ginagawa natin itong mga videos na to para matulungan yung mga taong nag-iisip at mag-umpisa ng sarili nilang negosyo nang hindi masyadong napuput at risk yung mga pinaghirapan nilang pera at yung mga ipon nilang pera. Kasi ang kalaban natin dito pag nag-umpisa magnegosyo, nalugi, mawawala ng gana, masama pa dito, nabaon sa utang, hindi na ulit makakapagsimula magnegosyo na wala na yung pangarap niyang maging isang negosyante. Kaya meron din pala tayong binubuong group. Ang pangalan ng group na to ay Buhay Negosyante Group. Dito pwede ka mag-join at mag-share ng mga experience mo sa buhay pag nenegosyo. O ikaw ba yung tao ngayon na nag-iisip o may mga business idea na pero hindi mo pa rin maumpisahan dahil ang akala mo ang pag-uumpisa ng negosyo ay kailangan may physical store kagad. Ngayon alam mo na pwede pala umpisahan ng isang negosyo sa online, panigurado, magagawa mo na ng paraan at maumpisahan mo na yan ngayon o kahit bukas na bukas. Bali hanggang dito lang tong video na to. Kung nagustuhan mo naman, i-like at mag-comment ka naman sa video na to at i-follow mo na rin tong Facebook page ko. At lagi nating tatandaan, pag ninegosyo, hindi yan pabilisan. Patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.
Salamat sa panonood.